Para po sa devotion natin na intelligent design, dito po pinag-usapan natin na yung buong creation ay fine-tuned. Ibig sabihin, pinagplanuhan talaga ng Diyos. Perfect yung kanyang pagkakagawa. Yung earth pa lang natin, perfect yung pagkakagawa. Isipin nyo, ang daming napakagandang tanawin dito sa mundo, no? Mahilig ako sa waterfalls, no? Makikita mo talaga, napakaganda. Ilog, mga bodies of water, kagaya ng dagat, ilog, falls, lakes, yan po yung mga gustong-gusto ko. Dati, mga kabundukan naman, kahit sa mga bundok, basta feel ko, pupuntahan ko talaga. Ang ganda ng mga sceneries, ang ganda ng sunset, ang ganda ng sunrise. Pero ito yung something na hindi mo makikita sa ibang planeta, no? Kasi, unang-una, wala naman tao doon. Kaya ito talaga yung pinaganda ng Diyos, finely tuned. So, yung magandang disenyo ng Diyos ay nagpapatunay na merong designer. Yung design nagpapatunay sa designer. Kumbaga yung design, produkto ng designer. So, ito po yung ilan sa ating mga puntos, no? Life's complexity is divinely purposed. Tayo po, yung buhay natin, yung itsura natin, ilong natin, puso natin, mata natin. Yung mata natin, pambihira. Dito ako na-amaze yung nakakakita ka. Just the fact na nakakakita ka. May puno dyan, may mga ibon, ang daming mga ibon, dumadapo, kumakain ng mga prutas. Tapos nakikita mo yon, nagre-register sa mata mo, sa isip mo, napaprocess mo, nagkakaroon ka ng feeling ng pagkamangha. Ibang level, ibang klase. Ganon tayo nilikha ng Diyos, yung mamangha, laging mamangha sa kanyang nilikha. At yung purpose po ng buhay natin is to be amazed, to glorify the Creator. Yung laging mamangha, laging matuwa. Alam niyo po na yun talaga yung purpose ng Diyos, nung nilikha niyo yung tao, laging matuwa. At sa tuwing natutuwa yung tao, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya po yun ang gagawin natin sa pangwalang hanggan, sa perfect world. Kapag natubos na tayo mula sa kasalanan, at nagkaroon na tayo ng nawala ng kamatayan, wala ng paghihirap, wala ng pagkabulok, tayo meron ng panibagong katawan sa perfect world. Ang gagawin lang natin sa buong creation ay mamangha sa nilikha ng Diyos at magpuri at sumamba sa Diyos. So, isa sa mga puntos po natin sa devotion natin na ito ay bumalik sa ating Creator. At sa Creator natin, matatagpuan yung purpose o layunin ng buhay. Hindi mo malalaman anong purpose, anong layunin ng buhay kung hindi tayo babalik sa ating Creator. So, dito po sa ating discussion, what is your God-given design or purpose in life? Personally po, yung design sa akin ng Diyos, unang-una, may gift ako sa teaching. I hope obvious yun sa atin, no? Hindi ako magaling sa maraming bagay, pero sa pagtuturo, I think gifted naman ako to some extent, no? Yun talaga yung gift ni Lord sa akin. Kaya ako, gusto ko nagtuturo. Gusto ko nag-share. Gusto ko nagpapaliwanag. Saktong-sakto sa akin yung daily devotion, no? Naramdam ko na design talaga sa akin to ng Diyos. There are many times, nakapagod po kasi yung ginagawa ko. Minsan, commitment kasi to Minsan pagod na pagod ka, minsan may sakit ka. You really have to do it without excuse. Kasi everyday ito 365 daily devotions. Pag nag-skip ka, 364 na lang yon. So, minsan sinasabi ko sa misis ko na napapagod ako. May mga time kasi na yung ang dami mong activities sunod-sunod. Tapos, may gagawin ka pa na devotion. So, sobrang nakakapagod. Minsan gusto ko nang i-give up. Pero sabi ng misis ko, design mo yan Dinisenyo ka ng Diyos na yan, ikaw yan Dinisenyo ng Diyos na mag-share ka ng salita ng Diyos everyday. Hindi madali ang ginagawa mo, pero hindi ibang tao yung tinawag ng Diyos, kundi ikaw. And you have to do it. That's your design. So, sa akin, this is my God-given design. This is one of my purposes in life na kailangan ko talagang yakapin. Now, kayo po, meron din ganyan. Iba-iba lang po talaga yung paraan natin ng paglilingkod sa Diyos. Hindi porke ginagawa ko to, ako naglilingkod sa Diyos, kayo hindi. Kung ikaw ay kosenero, design mo yan.
Kapag pine-perform mo, ibig sabihin ginagawa mo ng mabuti yung design mo bilang kusinero, you are glorifying the Lord. You are worshiping the Lord. You are serving the Lord in the kitchen. Ako dito lang sa studio, ikaw sa kitchen. Or yung iba sa field, pwedeng sa construction site. Kung gift mo ay maging architect at engineer or construction worker, yan ang binigay sa iyo ng Diyos, do it with all your might. That's where you serve and honor the Lord. Kaya po kailangan lang nating malaman ano yung design natin, ano yung purpose natin sa buhay. Now, wag po nating isipin na profession lang yung pinag-uusapan natin dito. Kasama na rin po dito yung mga bagay na kahit hindi profession. Pagiging tatay, design niya ng Diyos. Kailangan mong i-fulfill yung pagiging tatay. Pakatandaan po natin mga kapatid, na lahat po tayo may design. Pwedeng estudyante ka ngayon, anak ka ngayon, design mo yan. As of now, at the moment, pagbutihin mo. Now, wag mong isipin na kailangan profession lang, no? Nakafocus ka sa profession. Engineer, tinawag ako ng Diyos ng maging engineer pero napapabayaan mo na yung pamilya mo. Or tinawag ako ng Diyos na mag-vlog na ganito pero hindi ko na naalagaan yung mga anak ko. Hindi pwede yun. Sabi nga ng iba, no? Sabi ng isang matalinong tao, di bali nang mabigo ka sa iyong karir, mabigo ka sa iyong negosyo, wag lang mabigo sa pagiging tatay, pagiging magulang. Totoo po yan. To some extent, talagang totoo rin na, o nga no, pwede, mas mabuti na hindi ka maging successful sa iyong career kaysa sa, hindi ka maging successful bilang magulang, bilang asawa. Kaya po, first priority mo yan yung family. Kailangan magtagumpay ka dyan. Pero hindi ko naman po sinasabi na mamili tayo. Actually, bilang mga Kristiyano, piliin natin lahat. Piliin mo maging matagumpay na ama, nanay, estudyante, maging matagumpay sa iyong karir, sa eskwela. Kasi po lahat po ng ito ay ino-offer natin sa ating Diyos bilang pagsamba. Pag tinutupad po natin yung ating purpose, yung ating design, yun po yung ating kaparaanan para magpuri, sumamba, at maglingkod sa ating Diyos. So para po sa inyo, what is your God-given design or purpose in life? Sagutin po natin yan sa comment section right below this video. At magkita-kita tayo muli bukas, 5:00 ng umaga, dito po sa ating Daily Devotions.